Yung isang buhay po na walang patutunguhan, walang plano, walang purpose, ang isa sa pinakadelikadong paraan kung paano ka mabubuhay dito sa mundong ito. Yung aimlessness o kawalan ng direksyon is actually one of the enemy's greatest tool para po i-prevent tayo at ma-preempt tayo na magampanan ang mga bagay na pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kapag ang isang tao walang plano kahit may planner, ang isang tao walang purpose sa kanyang buhay, at ang isang tao'y walang direksyon sa kanyang buhay, humihinga pero walang pinatutunguhan ng kanyang buhay, most of the time, yung aimlessness na yan ay naglilid sa frustration. Yung aimlessness na yan ay naglilid sa emptiness. Kapag ikaw ay walang patutunguhan, walang purpose, yung aimlessness na yan, usually resulting to stagnation. It resulted to dissatisfaction, and it can lead you to live a life that is meaningless. Walang halaga, walang saysay, walang kahulugan ang ating buhay. Nararanasan niyo po ba yon sa inyong buhay that sometimes you feel like your life is empty? That your bank account has a money, you have the means, but your life has no meaning. Your life is empty because most of the time, hindi tayo intentional na magkaroon ng direksyon, goal at purpose ang ating buhay. Nakakasurvive ka araw-araw, you are surviving day to day, but you have no direction. You have no purpose. Gumagalaw, nagtatrabaho, nagtatribe, pero walang malinaw na misyon. You are drifting without a clear purpose. Busy, pero you are not moving in the right direction. You are functioning, but you are not flourishing. As I said, komportable ang buhay, pero parang empty ang iyong pakiramdam. Na-imagine niyo po ba kung gaano ka-tragic na kung kayo ay sasakay, for example, ng eroplano at ang piloto ay mag-a-announce, "Ladies and gentlemen, this is your Captain Stephen Prado speaking. And we are now cruising at the altitude of 37,000 feet. Actually, ladies and gentlemen, hindi ko po alam kung saan tayo pupunta. Ang alam ko lang, lumilipad po tayo ngayon sa mga oras na ito." Can you imagine the nightmare of every passenger of an airplane na yung kapitan mismo, sinasabi niya sa atin, lumilipad tayo pero wala tayong patutunguhan. Na siya ay nagmamaneho ng 35 billion peso A380 airplane na walang patutunguhan, walang destinasyon, is a waste of potential, it is a waste of resources. And unfortunately, many of us, katulad ng katabi mo, worth it, valuable, may halaga, ibinigay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa bawat isa sa atin, and yet, we are living our lives aimlessly. Wala tayong purpose, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. And let me tell you this, my friends and family, global family, kung hindi ka magiging intentional, kung hindi ka magiging driven, finding a purpose in this directionless and meaningless world is actually impossible. But let me tell you this, but the moment na ma-discover mo kung ano ang purpose at ang misyon ng iyong Creator sa iyo, that is one of the most important moment of your life. Let me repeat, the most important moment in your life is for you to discover ano ang reason kung bakit ako nag-i-exist at ano ang bagay na pinapagawa ng Panginoon sa aking buhay. Kasi once na nalaman mo yung purpose mo ang magtutulak sa iyong manatiling gising kahit inaantok ka na. Yung purpose mo ang magtutulak sa iyong bumangon kahit inaantok ka. Yung purpose mo ang magtutulak sa iyo na magpatuloy kahit nahihirapan ka na. Hallelujah! Palapakan natin ang ating Panginoon. And bakit nga po ba tayo maglalaan ng isang mensahe para lang malaman natin ang ating purpose? Bakit nga ba natin kailangan pag-usapan sa simbahan kung ano ang layunin ng ating buhay? And I've been asked many times, as your pastor for more than 11 years, ako po ay natanong na nang hindi ko na mabilang ng mga pagkakataon, "Pastor, bakit po importanteng alam ng tao ang kanyang purpose?" At ang lagi kong sinasagot, simpleng-simple lang. Kaya po importanteng alam ng tao ang kanyang purpose para malaman niya kung ano ang hindi niya purpose. Grabe, ang lalim. Bakit? Kasi kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka mag-aaksaya ng panahon para gawin yung mga bagay na hindi mo naman purpose in the first place. Tingnan niyo ang ating Panginoon. When Jesus came here on earth, nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nagkatawang tao ho siya. Napansin niyo ho ba that He came in a way, bumaba ho siya mula sa langit, and for me personally, opinion ko po ito, He came in a way that made no sense. Kung ako po ang tatanungin ninyo, with a mission to save the world, yung kanyang pagpunta rito bilang baby is not a good strategy. Right? Kasi ang kanyang purpose, ang kanyang mission ay iligtas ang sangkatauhan, iligtas ang buong mundo, and He came as a baby. For me, that's not the best strategy. Kung titignan mo sa unang tingin.
Pumunta ang ating Panginoong Hesus na wala ho siyang influence sa gobyerno, wala siyang connection sa gobyerno, and if He wants to change the society, if He wants to save the world, hindi ho ba parang makakatulong na may influence at connection ka sa gobyerno? Pero hindi yun ang ginawa ng ating Panginoon because His ways are always better than our ways. And if you think about this, 33 years na nag-exist ang ating Panginoong Hesus bilang tao dito sa mundo, and only for 3.5 years nag-exist yung kanyang ministry. How many? 3.5 years. Now, if you are going to ask me po, yung 3.5 years para sa isang malaking misyon na world conquest to save the world, it's not enough time. Diba? Biruin mo, ang mission mo, isave ang mundo, world conquest, world domination, tapos ang oras mo lang at ang timeline mo, 3.5 years. Ako nga po, naglilingkod na sa Panginoon for 25 years. I've been your pastor for more than 11 years. Tapos si Jesus, 3.5 years lang. Is it as if parang ang iksi-iksi ng oras para sa isang napakalaking mission? Correct? Pero question, nakita nyo ba si Jesus na na-stress? Nakita nyo ba si Jesus na naging anxious? Na na-late sa kanyang appointment? Nakita nyo po ba ang ating Panginoong Hesus na na-pressure sa ministry? Hindi. He has a little time with a big vision and yet hindi natin siya nakitang stress. Bakit? Purposeful siya. And yet, look at this, tayo, we're always busy. We're always anxious. We're always stressed. We're always running late sa ating mga appointment na hindi natin nakita ang ating Panginoong Hesus. Na parang pakiramdam natin ito ang normal na buhay. And yet, ipinakita po sa atin ng ating Panginoon. Dinemo ng ating Panginoong Hesus sa atin na posible yung buhay na may rhythm and pace. Posible yung buhay na pwede kang mag-grind with grace. Kung matututo lang tayong lumakad sa tunay na misyon na hindi mo gagawin yung hindi naman talaga pinapagawa ng Panginoon sa iyo in the first place. Salamat sa Panginoon. Tignan nyo ang ating Panginoon sa John chapter 6 verse 38. Sabi ng scripture, Jesus said, "For I have come down from heaven," highlight this part, "not to do my will, but to do the will of the Father who sent me." Very clear. Tingnan nyo sinabi ni Jesus Christ, bumaba ako mula sa langit, hindi para magbakasyon, hindi para mag-excursion, hindi para magbakasyon sa beach resort. No. Pumunta ako dito, iniwan ko ang langit, pumunta dito sa mundo, hindi para gawin ang gusto ko, kundi gawin ang gusto ng Ama na nagsugo sa akin. So yung kanyang preference is out of the way, kasi mas mahalaga sa kanya yung mission kesa sa kanyang nararamdaman, kesa sa kanyang kagustuhan. And nakakalungkot man na isipin, hindi kayo to, katabi nyo to, na madalas tayo, ginagawa natin yung gusto natin, na hindi natin na i-consider ano ba talaga yung gusto nung Diyos na lumikha sa'yo. And even worse, marami po sa atin hindi natin alam kung bakit tayo nag-i-exist in the first place. Buti pa yung ventilador, alam natin ang purpose. Ano ang purpose ng ventilador? Mag-circulate ang hangin. Correct? At kapag yung ventilador bumubuga ng apoy, alam mo na kagad hindi niya nagagawa yung kanyang purpose and probably disappointed yung inventor ng electric fan kasi hindi kita inimbento para magbuga ng apoy. Inimbento kita to circulate the air. Comprende? Tama? Ikaw, what's the purpose why we exist in the first place? Ako, why am I here in the first place? Ibig ba sabihin, mas alam ko pa yung purpose ng ventilador kaysa sa purpose ko? Tingnan nyo, sabi ni Jesus sa John 10:10, "The thief comes to steal, to kill, and to destroy." Buti pa yung magnanakaw, alam niya yung purpose niya. Ano ang purpose ng magnanakaw? To steal, to kill, and to destroy. Kapag yung magnanakaw nagbigay, hindi mo nagagawa purpose mo. Kasi hindi yun ang essence ng pagnanakaw. Kapag ang magnanakaw nagpapaalam pa bago magnakaw, you are not a good thief. Amen? Pero kung ikaw ay magaling na magnanakaw, grabe, sa church pinag-uusapan natin para maging magaling na magnanakaw. Hallelujah. Amen? Pero kung ikaw ay magaling na magnanakaw, alam mo ang purpose mo kung bakit. May nakita na ba kayo magnanakaw pagpasok ng bahay, uminom muna ng tubig, nagbukas ng TV, nag-Netflix muna. No, he was not there para manood ng Netflix, para umupo sa sopa. He was there to steal. And the thief came to steal, to kill, and to destroy. But the verse is not finished yet. But yet, ang sabi ng scripture, "But Jesus come so that you may have life and have it to the full." So listen, if you are experiencing God's blessing, if you are experiencing God's goodness, hindi mo naranasan ang goodness at faithfulness by accident. Somebody
purposefully came from heaven to give that to you. At kung hindi naging intentional, at kung hindi po naging intentional ang Panginoon sa kanyang purpose, hindi natin mararanasan ito sa ating mga buhay. John 4:34, highlight this part. My food is to do the will of God. Ano ang sabi ng ating Panginoong Yesus? Dito ako lumalakas. Dito ako nanonourished. Pag ginagawa ko, hindi ang kalooban ko, hindi ang gusto ko, kundi yung gusto ng Panginoon sa aking buhay. I wonder, how many of our global family kaya can say, lumalakas ako, nabubuhayan ako, ginaganahan ako kapag nagagawa ko ang pinapagawa ng Panginoon. Kasi even our Lord Jesus Christ is very intentional. I'm not here to please people, to gain your validation. I'm here for a purpose of saving the world. And if Jesus had a mission, naniniwala din ako na lahat ng follower ni Jesus dapat may mission. How many among you consider yourself as a follower of Jesus Christ? Now listen, not a fanatic, a follower. Kasi yung mga fanatic, umaalis yan pag mahirap na. Ang follower, kahit may challenge, kahit mahirap na, sumusunod. Sa John chapter 6, nangyari yan eh. Amen? Nung sinabi ng ating Panginoong Yesus, that if you want to see my kingdom, you must eat my body and drink my blood. And people took it literally, ba't namin kakainin ng iyong laman at ba't namin iinumin ng iyong dugo? And on John 6:66, ang sabi na scripture, maraming tao ang nag-unfollow kay Jesus Christ. Kinancel culture siya. Kinancel siya ng mga tao. Sabi niya, he's insane. Kabaliwan ito. And then Jesus turned around, tinignan niya ang kanyang mga disciple at sabi niya sa mga disciple, kayo, may balak din ba kayong iwanan ako? Bakit? Yung mga fanatic umalis na. Pero baka naman yung mga follower umalis din. Bakit? Ang tunay na follower ni Jesus Christ may assignment mula sa ating Panginoon. At kung yung Diyos natin, si Jesus, ay may misyon nung siya'y bumaba dito sa mundo, naniniwala po ako lahat ng mga follower ni Jesus ay meron din pong misyon. Hindi ka niligtas ng Panginoon para manatiling nakaupo. You are not saved to stand still. You are not saved to sit still. You are saved to be sent. Niligtas ka ng Panginoon para isugo ng Panginoon, ipadala ng Panginoon dito sa mundong ito upang ang mundong ito ay makakilala sa ating Panginoon. God never intended anybody to live an aimless life. Hindi gusto ng Panginoon na tayo ay nabubuhay na walang direksyon ng ating buhay. He created each and every one of us for a purpose. And the moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, watch this, you step into a divine assignment. All of a sudden, yung walang plano, nagkakaplano. All of a sudden, yung walang plano, may assignment bigla mula sa ating Panginoon. Why? Because the moment you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, meron ka kagad assignment. Hindi jacket, assignment. Sabi mo sa katabi mo, may assignment ka. So every Christian is not just saved, you are sent. That's why, when Jesus ascended to heaven, remember that? When Jesus rose again from the dead, at siya'y umakyat po muli sa langit, He was witnessed, watched by 500 people. And 500 people nakatingala sa ating Panginoong Yesus habang pinagmamasdan siyang bumabalik sa langit. Pero hindi sinabi ng ating Panginoon sa kanila, guys, all 500 of you, stay where you are and be blessed. Kasi ang purpose kung ba tayo nag-i-assist, hindi lang para ma-blessed. Hindi masamang ma-bless, pero hindi mo purpose ang ma-bless. Hindi sinabi ng Lord na stay and be blessed. Sabi niya, go. Whatever I taught you, ano man ang tinuro ko sa inyo, ituro nyo rin sa iba. At sinasabi ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ang purpose natin, hindi manatili. We are not even commanded by the Lord to gather. We are commanded to go. And most of us, unfortunately, posibleng kahit sa simbahan natin, baka puno na lang tayo gather ng harvest, na nakalimutan na natin na ang mandato natin is not just to gather but to go. We are not called to pamper the saved. We are called to reach the lost. To make this unbeliever to be a believer of Jesus Christ and the believer to become a disciple maker. That's the goal. That's the mission. That's the purpose. And maybe sinasabi po ng iba sa inyo, Pastor, hindi po yata ako tinawag dyan sa mga ganyang bagay kasi palagay ko po, pampastor po yung mga ganyan. Yung mag-preach ka, mangaral ka, yung i-proclaim mo, yung kabuti. Parang hindi ko po kaya kasi hindi naman po ako magaling magsalita. And hindi ka nag-iisa kasi even our biblical heroes,
have reasoned the same thing. Naalala po ba ninyo si Moses, di ba? Nung sinugo siya ng Panginoon para maging spokesperson, sabi ni Moses, ako, pinaparaphrase ko lang ha, magiging spokesperson ako, bulol ako. He doubted his ability to speak. Pero ano sabi ng Panginoon? I will supply words into your mouth. At yan po ang personal kong pinangahawakan. Kasi sabi ko nga sa Panginoon, Lord, tatawag ka ng pastor, yung bulol pa. Because when I was starting to be a pastor, I cannot even makapag-articulate ng sarili kong sentence. I don't know how to express myself. Hindi ko kaya magsalita ng matagal na panahon sa harap ng maraming tao. And yet, nung inassure ako ng ating Panginoon na hindi importante dito yung dila mo, kundi yung salitang ibibigay ko sa iyo. So kahit yung dila mo maiksi at yung dila mo bulol, hanggat may words na sinusupply ang ating Panginoon sa atin, you will be able to do what God has called us to do. And true enough po, nagpapasalamat ako sa Panginoon that I'm still amazed with how God is using our leaders, our volunteers para sa kalwa. Na kung iisipin mo, walang ability. Like Jeremiah, for example. Di ba sabi niya, Lord, gagamitin mo akong prophet. Ang prophet po, tagapagsalita ng Diyos. Paano mangyayari? Paano ako papaniwalaan? I'm too young. Masyado po akong bata. At maiksi po ang aking dila. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? I will supply words into your mouth. Si Gideon, sabi niya, Lord, gagamitin mo ko bilang warrior. Ipagtatanggol ko at ililigtas ko ang ating bansa. Lord, marami pong mas qualified. Yung angkan po namin ang pinakamahina sa lahat ng angkan. At sa angkan namin, yung pamilya ko ang pinakamahina sa buong angkan. At sa buong pamilya namin, ako ang pinakamahina sa lahat ng mahina. Na-miss niyo po ba yun, Lord? No, hindi na-miss ng Panginoon yun. Na kahit na si Gideon, he felt unworthy. Kahit na si Moses, he doubted his ability. Kahit na si Jeremiah, he thought he was too young. God empowered all of them. In-empower sila ng Panginoon para magawa nila yung hindi naman nila kaya on their own. Ibig sabihin, ano man ang edad mo, ano man ang background mo, ano man ang skill mo, hindi yan ang magdedetermine kung ano ang mission mo. Si Lord. God does. John 15:16. Ito po ang vision na ibinigay sa ating simbahan sa Community Global. Ano sabi ng John 15:16? You did not choose me, capital M. Hindi ikaw ang pumili sa Diyos. Diyos ang pumili sa iyo. Biglang brinake ng Lord yung pride natin. Biglang brinake ng Lord yung confidence natin. Nasasabihin natin, in 1992, I found the Lord. No, hindi mo nakita ang Panginoon, hindi naman siya yung nawala, ikaw. Kaya sinasabi ng Panginoon, nire-remind na tayo ng ating Panginoon, hindi kayo ang pumili sa akin. In case lang that you are so confident and prideful about choosing me, by the way, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa inyo. At naghirang sa inyo, appointed. Highlight that part. Everybody say appointed. Para sa purpose? That you should go and bear fruit, and that your fruit should remain. So that whatever you ask the Father in Jesus' name, the Father will give you. Sino sa inyo gusto niyo po yung last part ng verse? That whatever you ask the Father in Jesus' name, God will give to you. Ayaw nyo, ako na lang. Parang napilitan pa po kayo Ako gusto ko yan. Ano man ang aking hingin, ipagkakaloob ng Ama. But again, conditional siya. Para makuha mo yun, you should go, bear fruit, and that your fruit should remain. Pero bago ka rin humayo, kailangan alam mo identity mo. Na ikaw ay hinirang ng ating Panginoon. He appointed you. Pag sinabi mo kasing appointed, everybody say appointed, put that in the chat. Pag sinabi mong appointed, para kang binukod. Sinet apart. Parang yung damit nyo ngayon, maraming katabi ang damit na yan nung binili ninyo. Magkapareho pa nga Pero ba't yan yung pinili ninyo? Diba? So out of all the clothes out there, hinirang mo yun. In-appoint mo yun para sa ang purpose? Para isuot sa katawan ko. Yun yung purpose niya. So ganun din po tayo. Out of 8 billion people on earth, ikaw ang nandito ngayon. In-appoint ka ng ating Panginoon, binigyan ka niya ng specific na mission. Listen to me. Binigyan ka ng Diyos ng specific na mission. Ibig sabihin, yung mission mo, hindi self-made. God-given. So hindi natin pwedeng sabihin, ang mission ko sa buhay ko magpayaman. Ang mission ko sa buhay ko magpatayo ng malaking bahay. Self-made yun. Ginawa mo lang yung mission na yun. Akin ang 2025. Paano naman kami? Kinuha mo na yung 2025. Pag inangkin patuloy namin yan, kami pa mukhang magnanakaw. Kasi nga, sa'yo na yung 2025 Di ba? Kasi nga, di ba, napagkakamalan natin na yung ambition, mission. Napagkakamalan natin. Kasi nga, yung misyong inaakala natin,
Ikaw lang gumawa nun eh. Hindi naman yun talagang yung reason kung ba't ka nilikha ng Panginoon. Yung reason kung ba't ka nilikha ng Panginoon, yun yung purpose niya, at yung assignment niya, yun yung mission niya. So yung mission mo, God-given siya. You need to be reminded, you are not an accident. Hindi ka aksidente. You are not a miscalculation. You are an assignment. And you are appointed. Bring back the verse again, John 15:16. You are appointed to go and bear fruit. May mission ng Panginoon sa iyo, to bear fruit, to bring change to your society. So anuman ang iyong ginagawa, ikaw man ay engineer, architect, radiologist, biologist, chemist, lahat ng ist, lahat ng logi, isama mo na lahat. Whatever you are doing, you need to remind yourself, kailangan mong palalahanan ng iyong sarili na merong assignment na pinapagawa ang Panginoon sa iyo. Hindi ka engineer na Christian. Hindi ka architect na Christian. Hindi ka artista na Christian. Christian ka muna, which happens to be an engineer. Kailangan nauuna lagi yung identity mo kay Kristo bilang Kristiyano bago yung ginagawa mo. Kasi once na nagkapalit, mas matimbang na yung ambition kaysa sa mission. Because when the mission is clear, the decision will be clear. Kaya marami po sa atin, hindi klaro yung mga desisyon natin sa buhay. Kung ano na lang, YOLO, happy-go-lucky. Wala kasing intentional purpose kasi hindi natin alam ano ba talaga pinapagawa ng Panginoon. God has an assignment for you. Hindi aksidenteng nasa Japan ka, hindi aksidenteng nasa Russia ka, hindi aksidenteng nasa Pilipinas ka, hindi po aksidente na yung pamilya mo, at yun na pang-asawa mo, lahat po yan pwedeng gamitin ng Panginoon para yung mission niya sa iyo, yung assignment niya sa iyo ay maisakatuparan. Minsan lang po, dahil nakaklaud yung isip natin ng ambisyon, nakakalimutan natin yung mission, we lose sight of what really matters in our life. We lose sight of the big picture in our mission. Do you still remember nung nagsisimula kang mag-apply sa trabaho ina-applyan mo? Kung gaano katindi ang prayer mo sa Panginoon, Lord, this is my dream company. Lord, sana matanggap po ako. Do you remember those moments many years ago na nag-a-apply po kayo ng visa ninyo? Sabi mo, Lord, payagan niyo lang po ako, Lord. Ma-approve lang po yung visa ko, Lord. Gagamitin ko po yung influence ko, Lord. Yung resources ko, Lord, para magkaroon ng Gia Barcelona, Lord Jesus. Remember that moment? Na Lord, kung hayaan mo lang ma-approve tong visa na to, magkakaroon po ng Gia Miami, Lord, Gia Miami. Sarap pakinggan, Lord, Gia Miami. Gia Los Angeles. Nakita ng Lord yung panalangin mo kasi nakadapa ka na eh. Gulong ka na ng gulong eh. Sabi na Lord, kawawa naman tong batang to. Sige na nga, pagbigyan na nga natin, approve nga natin yung visa. Of course, I'm just exaggerating. Eh di na-approve yung visa mo. With the commitment that whatever you have, you will do it for God. Na-approvean ka, pagharap mo sa immigration, na-approve ka, pagdating mo ng Barcelona, intentional ka pa rin. Mission-minded ka pa rin. Pagdating mo sa Barcelona, nag-Jericho March ka pa. Lord, lahat ng mga bahay na ito ay makakakilala po sa iyo. Lahat po na in Jesus name lumayas kayo, mga demonyo, magkakakilala kayo sa ating Panginoon. And you are very intentional because you still remember why you are there in the first place. And then, after a year, tumatawag na yung mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas. Ma, ano ulam? Ma, pang-tuition fee. Ma, kailangan namin ng perang ganito. Kala mo ATM ka. Lahat ng demand sa Pilipinas, hiningi, bigay nyo to. And because you want to give in, gusto mo ibigay yung pangangailangan ng mga mahal mo sa buhay sa Pilipinas, masyado ka ng focus at busy sa ambisyon, hindi na sa mission. 5 years later, wala pa rin Gia Barcelona. 10 years later, wala pa rin Gia Miami. Nakalimutan mo why you are there in the first place. You lose sight of the very mission that you have. You lose sight of the big picture. Mission should be more important than our ambition. Lalo sa mundong ginagalawan natin that we are encouraged to chase position, ambition. And by the way, hindi ko po sinasabing maling mangarap. Hindi ko sinasabing maling magkaroon ng goal. Magkakaroon ka ng goal. Maganda po yung may goal tayo. Magandang may ambition tayo. Pero sana po nag-a-adjust yung ating ambisyon sa tunay na mission natin. Kasi mas mahalaga po yung mission natin sa ating pamilya
kesa sa posisyon na hinahabol natin sa ating kumpanya. Your mission is more important than your ambition. After all, our aim as a Christian is not just to be blessed. Our aim is to be deployed. Pinadala ka ng Panginoon wherever you are. Paano naman ako, pastor, nasa bahay lang po ako, nag-aalaga ako ng aking mga anak. Now, as a mother, hindi ka lang basta nagbe-babysit ng anak, nagde-disciple ka. Kung ang lagi mo lang iniisip, aalagaan ko lang yung anak ko, magbe-babysit ako, nakaka-bored yung gano'n kasi walang meaning eh. But every time na mariremind ka, I'm not just babysitting, I'm discipling my kids. I'm discipling my kids. Dinidisciple ko ang aking mga anak. Mas nagkakaroon ng meaning ang yung ginagawa kasi hindi mo lang sila basta pinapakain, hindi mo sila basta tinuturuan. You are making a difference and an impact in their lives. Kailangan ma-realize natin, mga kapatid at mga anak, na yung mundane things na ginagawa natin, mananatiling mundane yan pag walang purpose, kapag walang meaning. Kailangan klaro po sa atin na pinipili natin lagi, ano po Lord yung assignment mo kung bakit ako naging nanay? Ano po ang assignment mo Lord kung bakit naging ganito? Lord, kasi imagine niyo, no, kapag klaro po kasi ang mission mo, pati decision mo, hindi na nga pag-uusapan ng decision sa totoo lang. Halimbawa, magtatayo ka ng coffee shop. Lord, gamitin niyo po yung coffee shop na to para po maraming kaluluwa, hindi lang makatikim ng kape, makarinig ng Word of God. Di ba? Mission-minded ka. So ngayon, nagpatayo ka ng coffee shop. Ang pangalan, Hebrews, para nasa Bible. Okay? So meron kang coffee shop, Hebrews ang pangalan. Very mission-minded ka, pinapagawa. Imagine mo to, kapag alam mo ang mission mo, hindi mo natatanungin, Pastor, ano kaya magandang ilagay sa dingding? Alam mo na agad. Kasi alam mo yung purpose mo. Ang purpose mo is to share the gospel. Pati music mo sa coffee shop mo, hindi mo natatanungin sa akin. Kasi alam mo na, kung purposeful ka, hindi mo natatanungin anong music, anong ambience, anong decals. Kasi dahil purposeful ka, when the mission is clear, the decision will always be clear. Kaya lang kasi labo-labo po ang buhay natin kasi hindi tayo missionary. Sa mga mission field natin, akala natin bisita tayo. Missionary po kayo. Saan man kayo naroroon. Ikaw man ay nasa opisina, nasa school, saan man po tayo naroroon. Tayo po ay mga missionary ng Panginoon. And even the time that you have, kung ikaw ay talagang intentional sa mission po na pinapagawa ng Panginoon, alam mo kung anong priority ng iyong buhay. Especially nowadays. Hindi ko sinasabing mali ito, ha? Pero pansinin niyo nowadays, ina-announce ng gobyerno sa atin, bago pa pumasok ang 2025, i-announce niya na lahat ng holiday sa buong taon. Anong gagawin ng katabi mo? Ganito yan. Uy, long weekend to, ha? Batanes. Singapore. Ha? Taiwan. Di ba? Hindi masama, hindi ko sinasabing masama. Hindi ko sinasabing huwag niyong gawin. Ini-encourage ko nga kayo mag-travel eh. Maganda ho mag-travel. Pero bihira ako nakakarinig na, uy, holiday, I want to learn new things para magamit ko sa mission na pinapagawa ng Panginoon. Kasi kung mission-minded, hindi laging bakasyon, relaxation ang nasa isip mo eh. Ang iniisip mo kagad, ano ang pwede kong magawa para malakaran ko ang pinapagawa ng Panginoon? Mag-enroll kaya ako ng vocational lesson? Mag-enroll kaya ako dito sa seminar na to para makakuha ko ng certificate that will help me para sa next season ng aking buhay? Mag-serve kaya ako sa church sa mga panahon na ito? Because most of us are so consumed with our work na nakalimutan nating may mission ang Panginoon sa bawat isa sa atin. We are on a mission. Hindi ka lang basta pumapasok sa trabaho every Monday. Ay, hindi ka pala pumapasok ng Monday, so Tuesday. Hindi ka lang po basta trabahador, employee, may-ari ng negosyo, influencer. Kapag ikaw ay nagkikreate ng content mo, hindi ka lang basta missionary ka, anak. You are on a mission. And when the mission is so clear, the decision, what content to do, how to react, how to engage, is very clear also. But maybe, unfortunately, some of us, meron naman tayong passion, but we've lost it. Dati determined ka, but you've lost it. Committed ka, but you've lost it. Klarong-klaro yung gustong mangyari ng Panginoon sa iyo. But unfortunately, you've lost it. Klaro sa iyo nung nag-apply ka ng trabaho. Sabi mo sa sarili mo, magsisimula kami ng office ministry dito sa trabahong ito. Klaro yon nung nagsisimula ka. Pero you lost it. You've lost it. Nawala na yon, yung goal na yon. But the moment na nilakaran mo yung pinapagawa po ng Panginoon sa iyo, and I cannot force anything to you kasi hindi ko po alam kung anong assignment na pinapagawa ng Panginoon sa iyo specifically, but corporately, we are all called to share the gospel of Jesus Christ, parangalan ng ating Panginoon, to be the salt and the light of the world. But individually, hindi ko po alam kung anong assignment ng Panginoon, kung ba't dyan kanya sa kumpanya na yan dinala. I remember nung
2006, 2008 I guess, nung ako po ay nagtatrabaho sa isang kumpanya, dahil galing po ko nung ako'y college, very intentional din po kami in preaching the gospel. In fact, meron po kaming campus ministry sa Polytechnic University of the Philippines, sa PUP Santa Mesa. And isa po ako sa naging president ng campus ministry namin. Kaya sabi ko sa sarili ko, pagka ako ay nagtrabaho na, gusto ko sa opisinang pagtatrabahoan ko, meron kami office ministry. It's not an easy journey, mahirap panindigan yun. Pero once na ginawa mo yung pinapagawa ng Panginoon, yung challenge na ina-expect ko, hindi nga nangyari. And by the grace of God, we have been given a permission na magkaroon ng office ministry. And I'm so glad and amazed na marami dun sa mga bina-Bible study namin during those times, yung iba sa kanila naging leader na ng church, volunteer na ng church, nasa ibang simbahan, pero nakakilala sa Panginoon. So every time tatanungin ko ang Panginoon, sasabi ko, Lord, pinag-IT mo pa ako, magpapastor din po naman pala ako. Ngayon mas nare-realize ko, inalaw ng Panginoon na magtrabaho ako sa kumpanya na yon para pagtulong-tulungan namin na makakilala yung mga ka-office mate namin sa Panginoon. So hindi na sayang yung stay ko na yun. Amen? So, and I believe, pare-pareho po tayo. May purpose ang Panginoon. Kung may-ari po kayo ng isang kumpanya, meron po kayong kapangyarihan na ipatawag po ang inyong mga empleyado. Every Monday, Bible study tayo. You have that potential and capacity to do it. Kung ikaw ay may-ari ng coffee shop, kahit dadalawang empleyado mo, dalawa pinapasweldo mo, yung barista at yung tagamantay. Diba? Every Monday, devotional tayo, Bible study. You have that capacity. Samantalahin mo. I-take advantage mo. Yung influence and connection that you have, you are there for a reason. Amen? As long as you are purposeful, magagawa po natin ang pinapagawa ng Panginoon. Patahimik po kayo ng patahimik, ano po? Amen? Naalala ko nung nag-a-apply po ako ng trabaho. Actually, hindi ako naman nag-apply ng marami kasi nung nag-apply po ako ng trabaho, since IT po ang aking profession, talaga pong ang IT, mahirap po makahanap ng trabaho na walang weekend. Kasi usually ang mga IT, especially nung mga panahon ng 2008, 2009, pa-boom po yan eh. Panahon ng 2009 is panahon ng boom ng Facebook eh. Talagang in demand po ang IT profession ng time na yun. Pero alam niyo po, dahil lumaki ako sa simbahan and I know kung anong pagtawag ng Panginoon sa akin, hindi ko po pino-force ito na gawin ninyo kung gawin ninyo at maging katulad ng conviction ko ang conviction ninyo. Hayaan nyo ang Diyos ang mangusap sa inyo. Alam niyo po, sa lahat ng a-applyan ko trabaho, lagi ko sinasabi, Lord, kahit gaano kalaki ang sweldo, basta may pasok ng linggo, no kagad sa akin yan. Na hindi ko sinasabing posibleng ganun din sa inyo kasi kung lahat naman ng tao sa buong Pilipinas walang pasok ng linggo, di wala tayong nagbebenta sa Jollibee, walang cashier sa LRT. Ginanaw naman yung sinasabi ko mga kapatid. Pero ako mismo, personal conviction ko yun na ilaan ko ang Sunday para sa ating Panginoon. And that's a good advice kung gagawin nyo rin po sa inyong buhay. Bakit? Hindi ako masisilaw. Kapag alam mo ang purpose mo, hindi ka masisilaw sa laki ng offer. So kung maninimbang ka, malaking sweldo, pero may pasok ng linggo, maliit ang sweldo pero wala. Pero kung alam ko ang purpose ko, hindi ako masisilaw sa madali ang offer. And once I'm there already, once nakapasok ka sa trabaho, remind yourself, may calling ka, may mission ka. You are not just there to build your career. You are there to build the kingdom of God. In fact, naniniwala po ako that career excellence is a form of worship. Yung integrity natin is a form of worship, yung work ethic natin is a form of worship, yung discipline natin sa ating trabaho is a form of worship. I'm not just here to build my career. Walang masama to build your career. But always remind yourself, I'm called. Tinawag ako ng Panginoon at may purpose po ang Panginoon sa akin. Amen. Pansinin po ninyo, yung career ninyo, kung kayo man ay biologist, chemist, radiologist, kung kayo man ay scientist, astronaut, celebrity, ano man po ang career ninyo, most of the time, kayo pumili po niyan. Hindi kayo nanalangin sa Panginoon, Lord, i-reveal niyo po kung ano po ang kurso na makukuha ko. And Jesus was a carpenter. Ay, siguro po karpintero po, Lord, ang pinapagawa niyo po sa aking buhay. Hindi lalabas dito kung anong kurso ang kukunin mo. Hindi sasabihin ng scripture kung ano exactly yung... Ako naniniwala, kalooban ng Diyos, makatapos ka ng pag-aaral, magkaroon ka ng maayos na buhay. I believe that's God's will for all of us. Pero hindi niya sasabihin kung ano exactly. And when you choose engineering or architecture with the right work ethics, integrity, and discipline, you will succeed. And God's plan for your life will happen. Pero mapapansin po ninyo na sa career natin, tayo pumili nito. Pero sa calling, Diyos ang pumipili nito para sa atin. Ang calling mo, hindi mo pinipili. Diyos ang pumipili nito sa iyo. Amen? Sa career mo, nag-aaral ka. Para maging mabuti ka, magaling ka doon sa career mo. Correct? So you are educated to be good at it. Pero sa calling, you're not educated, you're anointed. Sa career, it's natural. Sa calling, it's supernatural. Sa career, most of the time, ambition. Pero sa calling, mission. Yung pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Kailangan lang klaro.
Kaya nga sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 5, di ba? Let your yes be yes and let your no be no. Ang sinasabi ng Panginoon, kung pipiliin mo yung ambition, at least man lang sigurado ka sa desisyon mo. Kung pipiliin mo yung yes, be yes. Huwag kang siguristang hindi sigurado. At kung kailangan mo ng wisdom, sabi ng James, if any one of you lacks wisdom, ask the Lord for wisdom, and He is generous enough to give you wisdom. Amen? And if you're going to ask me, where can I find wisdom? Sinabi rin ng Bible sa Psalms 119:105, na sabi niya, the word of God is a lamp unto my feet, and a light unto my path. Bakit to? Kasi gusto ng Lord, klaro yung path mo. Hindi yung kung ano na bukas, bahala na po, YOLO, bahala ka na. No. Kaya gusto ng Lord, may clarity yung bawat akbang. Purposeful, intentional, sa bawat desisyon na atin pong ginagawa. For God is not a God of confusion, the Bible says. He's a God of order, of clarity. And when you need help, the Word of God, the voice of God, will always be there to guide you which path to take. Na sabi ng Isaiah, whether you turn to your left or you turn to your right, you will always hear a voice behind your ear that will say, this is the way, walk in it. Gusto ng Lord klaro. Because sabi nga ng James 1:8, a double-minded man is unstable in all his ways. Kapag tayo ay double-minded, hindi natin alam ano bang ipupursu ko talaga. But the moment that you pursue the things of God, let me tell you this, my friends and family, the moment you pursue the things of God, you will never regret choosing the Lord above everything else. Ang sabi ng Psalms 23 verse 6, blessings and mercy will follow you all the days of your life, and you shall dwell in the house of the Lord forever. Now the word follow, blessings and mercy will follow, is actually from the Hebrew pursue. Now ang sabi ng scripture, tingin kayo sa akin, blessings and mercy will pursue you. Hindi ikaw ang magpupursu sa blessing. Kung ipupursu mo si Lord, yung blessings magpupursu sa'yo. Amen? Good things comes to those whose trust is in the Lord. The moment na nagtiwala ka sa Panginoon, ang ipinangako ng Panginoon, good things. So, what choice will you make? Will you live a comfortable life or a called life? Tinawag na buhay. Buhay na may purpose. Buhay na may misyon. Buhay na may layunin. Ano nga po ba ang mas matimbang sa'yo, kapatid? Earthly success or eternal significance? But if you are going to ask me, ako po mismo, itinalaga ko na po sa aking sarili that I don't live for something. I live for someone. And that is our Lord Jesus Christ. I consider my life worth nothing to me. My only aim is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Anong task yun? The task of testifying to the good news of God's grace. What is He saying? Baliwala ang buhay ko kung hindi ko matatapos ang pinapagawa ng Panginoon sa akin. Ano pinapagawa ng Panginoon sa Kanya? I-proclaim ang gospel ni Jesus Christ in all the world. So kung di ko ito magagawa, my life is meaningless. My life has no worth. I consider my life worth nothing to me. Sayang ang aking buhay kapag hindi ko ito nagawa. My only aim is to do the task that God assigned me to do. And that is to preach the gospel of Jesus Christ. Amen? What is your vision for your life? Ano po yung pangitain na nilalagay ng Panginoon sa iyong buhay? Which direction, which path are you going to take? Because as far as this church is concerned, by the way, if you consider this church to be a part of to be your family, kung kinukonsider mo ang simbahan ito talaga ang iyong pamilya. 1 minute, family talk. God is so faithful to our church. Pinalago po niya ang ating simbahan. From about 100 people, 90 people, in a span of 11 years, we have grown to literally thousands of people by the grace of God. We have an average of about 1,900 to 2,000 people attending our services every single Sunday. On top of that, marami pang absent. On top of that, marami pa tayong global family who are joining us from different parts of the globe. Maybe it's safe to say that we are already a big church. Maybe. But I'm not saying na kailangan mong maging malaking simbahan para magawa mo pinapagawa ng Panginoon. Hindi kasalanan ang magkaroon ng maliit na simbahan. Sabi nga ni Rick Warren, it's not a sin to have a small church, but it is a sin to have a small vision. So, ibig sabihin, kahit 30 lang ang umaatin, hindi ko sinilalang yung 30, pero compared to mega churches, na meron tayo, and thank God for mega churches, but kahit na 30 ang taong nasa aking harapan, I still have to care
for the world outside me. At kahit na libo-libo pa ang umaating sa church, kung ikukumpara ko yan sa population ng Caloocan City alone, it's nothing. The job is still not finished. The mission is not still done. Marami pang tao na nangangailangan ng Kristo sa kanilang buhay. And I want to challenge this global family that in order for us to finish the task that God has entrusted to us, yung assignment na pinapagawa ng Panginoon, somebody has to sacrifice. Somebody has to sacrifice their finances, their time, their talent, and resources. And thank God for the people who are sacrificing already for the glory of God. Kasi hindi natin mararanasan ang tunay na pagpapala kung walang sakripisyo in the first place. Yes, may plano ang Panginoon, pero nangangailangan ito ng sakripisyo on our part. Minsan kailangan mong bitawan ang ambisyon para gawin ang pinapagawa ng Panginoon sa ating buhay. Remember the feeding of 5,000? Doon sa feeding of 5,000, approximately 15,000 people ang nakakain sa pamamagitan po lamang ng 5 gardenia at 2 ligo sardines. Imaginin po ninyo yun. Kanino galing yung 5 tinapay? Sa bata. Sa baon ng bata. Question, marami po kaya dun sa 15,000 people ang may tinapay din? Yes. Maaaring marami rin ang may tinapay nung time na yun, pero hindi pinagpala ang lahat dahil sa mga taong may tinapay. Pinagpala ang lahat dahil may taong nagsakripisyo. So may plano ang Panginoon for multiplication, but sacrifice is the key. Huwag mong maliitin yung bagay na meron ka, yung talent na meron ka. Kasi gagamitin po ng Panginoon yan to make a difference in your offices, in your homes, in your schools, in your career. Katulad ni Andrew na kapatid ni Peter, nung natanggap niya yung 5 loaves and 2 fishes, ano sabi niya? Aanuin natin to. Hindi ito kakasya. This is not enough. Sa mata ng iba, parang minaliit naman yata yung sakripisyo. Binilittle naman yata ang sakripisyo. And unfortunately, many of us are excusing ourselves na magawa ang pinapagawa ng Panginoon. You excuse yourself to serve the Lord kasi pakiramdam mo wala ka namang maiaambag. It may seem not much to you. But if you will sacrifice what God has asked you to sacrifice, and if you will give what God has called you to give, God has the ability in a way of multiplying our not enough. Our little is not grand, but it's great. It's not grand, but it is enough. Because God has a way of multiplying our not enough. Give it to the hand of God, and the not enough will have more than enough. Palapakan natin ang ating Panginoon.